Ipagpalagay mong gigising ka bukas ng umaga na nakadarama ng tunay na ginhawa. Ipagpalagay mong ididilat mo ang iyong mga mata at mapagtatanto mong nakatulog ka ng buong gabi nang hindi kinakailangang bumangon, nang walang nararamdamang pagmamadali at nang hindi nahihirapang makatulog muli. Ipagpalagay na mayroon kang sapat na lakas para makipaglaro sa iyong mga apo, magtrabaho sa iyong hardin o simpleng ma-enjoy ang iyong kape na may ngiti sa iyong mukha. Para itong isang panaginip, hindi ba? Para sa marami sa atin na nasa edad 60 pataas ang pagtulog ay naging isang larangan ng labanan. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay ngayon. Hindi kailangan maging ganito. Ang iyong katawan ay may kakayahang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay anuman ang iyong edad. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang napaka-espesipikong banayad na routine. Hindi lamang ito tungkol sa paggalaw ng iyong katawan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa iyong nervous system na ligtas ng magpahinga. Tatalakayin natin ang 5 simpleng paggalaw na maaari mong gawin mismo sa iyong kama o sa isang matibay na upuan. Ngunit hindi lang yan. Manatili ka sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito dahil pagkatapos ng ating mga ehersisyo, ibubunyag ko ang isang espesyal na bonus protocol. Kabilang dito ang 3 gawi na makapagpapabago ng buhay, kabilang ang sikat na 3,000-to-1 rule. Ipapaliwanag ko kung bakit ka nagigising sa gabi at kung paano mapipigilan ng tuluyan ng isang simpleng pagbabago sa iyong panggabing routine ang mga pagpunta sa banyo gabi-gabi. Mayroong lihim na koneksyon sa pagitan ng iyong mga binti at ng iyong pantog na halos walang nakakapansin o pumapansin at ngayon ay aayusin natin ito ng magkasama. Kaya maghanap ng komportableng lugar, huminga ng malalim at bawiin natin ang iyong pagtulog. Ehersisyo numero 5, ang ankle pump. Magsimula tayo ng dahan-dahan. Magsisimula tayo sa ehersisyo numero 5. Tinatawag ko itong circulation booster. Alam mo, sa buong maghapon, hinihila ng gravity ang mga likido pababa sa ating mga binti. Kung napansin mo na medyo namamagang tingnan ang iyong mga bukong-bukong, sa gabi iyon mismo ang tinutukoy ko. Ang likidong ito ay naiipon doon at kapag humiga ka para matulog ito, ay bumabalik sa iyong mga bato kidneys na siya namang ginagawang ihi. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ka nagigising dahil kailangan mong magbanyo. Kailangan nating tulungang pagalawin ang likidong iyon bago ka matulog. Umupo ng komportable nang nakabuka ang iyong mga binti o humiga ng patihaya. Ituturo lamang natin ang iyong mga daliri sa paa palayo sa iyo na parang pinipindot mo ang silinyador ng kotse. Idiin ito pababa. Damhin ang pag-unat sa itaas ng iyong paa. Magaling. Ngayon, hilahin ang iyong mga daliri pabalik papunta sa iyong lulod hanggang sa makakaya nang hindi nasasaktan. Damhin ang pag-unat sa kalamnan ng iyong binti, calf muscle. Yan ang susi. Ang kalamnan ng iyong binti ay madalas na tinatawag na iyong ikalawang puso. Tuwing ibinabaluktot mo ito, nagbobomba ka ng dugo at likido pabalik pataas sa itaas na bahagi ng iyong katawan upang maproseso ito habang gising ka pa. Gawin natin ito ng magkasama ng mabagal at may ritmo. Ituro at ibaluktot. Ituro at ibaluktot. Huwag magmadali. Hindi ito karera. Ipagpalagay na may isang banayad na alon na dumadaloy sa iyong mga binti. Ipagpatuloy mo lang. Habang ginagawa mo ito, huminga ka. Huminga papasok habang nakaturo. Huminga palabas habang nakabaluktot. Gusto nating gawin ito ng humigit kumulang 1 minuto. Maaaring makaramdam ka ng kaunting init na nagsisimula sa ibabang bahagi ng iyong mga binti. Magandang senyales yan. Nangangahulugan itong nagigising ang sirkulasyon. Nangangahulugan itong kinokontrol mo ang sistema ng pagdaloy sa iyong katawan. I-relax ang iyong mga balikat. Huwag ikuyom ang iyong panga. Mag-focus lamang sa iyong mga bukong-bukong. Ituro at ibaluktot. Mahusay. Kung nakakaramdam ka ng kaunting pamumulikat, huminto lamang ipagpag ng dahan-dahan ng iyong binti at magsimulang muli ng may mas maliit na galaw. Pakinggan ang iyong katawan. Napakagaling ng ginagawa mo. Mga kaibigan, habang tinatapos ninyo ang mga ankle pumps na iyon, mayroon akong maliit na pabor na hihilingin.
Kung sa tingin ninyo ay nakatutulong ang video na ito o kung naniniwala kayo sa paggamit ng natural na pamamaraan para sa inyong kalusugan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like button sa ibaba ng video. At kung hindi pa mangyaring mag-subscribe sa channel na Alaga sa Katawan, isa itong maliit na pag-click para sa inyo, ngunit napakalaking bagay nito para sa ating komunidad. Nakakatulong ito na maabot ng video na ito ang iba pang mga nakatatanda sa Pilipinas na nahihirapan sa pagtulog at pananakit tulad natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Ehersisyo numero 4 ang single nihag. Ngayon, dumako naman tayo sa ehersisyo numero 4. Tinatawag natin itong single nihag. Ang paggalaw na ito ay napakaganda para maalis ang tensyon sa ibabang bahagi ng likod at sa mga balakang. Baka nagtatanong kayo, Doktor. Nathan Gutierrez, ano naman ang kinalaman ng likod ko sa pagtulog ko? Ang sagot ay lahat-lahat. Kapag nanigas o nanikip ang ibabang bahagi ng iyong likod, naiipit nito ang mga ugat na naglalakbay patungo sa iyong pelvic area. Ang naninikip na likod ay nagpapanatili sa iyong katawan sa isang estado ng low-level stress na nagiging dahilan para maging imposible ang mahimbing na pagtulog. Humiga ng patihaya kung kailangan mo ng unan sa ilalim ng iyong ulo para maging komportable, ayos lang iyon. Panatilihing tuwid ang iyong kaliwang binti sa kama. Ngayon, dahan-dahan banayad na, itaas ang iyong kanang tuhod papunta sa iyong dibdib. Gamitin ang iyong mga kamay at pag-ikupin ang iyong mga daliri sa paligid ng iyong lulod sa ibaba lang ng tuhod. Kung hindi mo maabot ang iyong lulod, maaari mong hawakan ang likod ng iyong hita. Mas ligtas iyon para sa iyong mga tuhod. Ngayon, dahan-dahang hilahin ang tuhod na iyon papalapit sa iyong dibdib. Huwag pilitin. Dapat kang makaramdam ng banayad na pag-unat sa ibabang bahagi ng iyong likod at sa kanang puwit. Panatilihin ito doon. Huminga ng malalim patungo sa paninikip na iyon. Ipagpalagay na ang iyong hininga ay bumababa patungo sa ibabang bahagi ng iyong likod, pinalalambot ang mga kalamnan. I-hold ng ilang segundo at dahan-dahang ibaba muli ang binti sa kama. Ngayon, magpalit tayo ng panig. Itaas ang iyong kaliwang tuhod. Hawakan ang likod ng hita. Hilahin ito ng dahan-dahan papunta sa iyong puso. Ipikit ang iyong mga mata kung gusto mo. Damhin ang ginhawa sa iyong gulugod. Magpapalit-palit tayo ng panig. Kanang binti pataas. Yakapin at bitiwan. Kaliwang binti pataas. Yakapin at bitiwan. Gumalaw ng mabagal. Ipagpalagay na gumagalaw ka sa ilalim ng tubig. Walang pagmamadali. Sinasabi natin sa iyong nervous system na tapos na ang araw. Wala ka ng ibang kailangang puntahan. Wala ka ng ibang kailangang gawin ngayon kundi ang alagaan ang iyong sarili. Kung nagkaroon ka na ng hip replacement o may pananakit sa balakang, mangyaring maging napakaingat. Gawin lamang hanggang sa kung saan ang pakiramdam ay mabuti. Hindi sakit ang ating layunin. Ginhawa ang layunin natin. Ehersisyo numero 3 ang gentle hamstring glide. Dumako na tayo agad sa ehersisyo numero 3. Ang isang ito ay tinatawag na gentle hamstring glide. Ang masikip na hamstrings, ang malalaking kalamnan na iyon, sa likod ng iyong mga hita ay parang isang epidemya sa mga nakatatanda. Kapag madalas tayong nakaupo, umiikli at naninikip ang mga ito, at kapag naninikip ang mga ito, hinihila nila ang iyong pelvis na ikinikiling ito sa paraang maaaring magbigay ng presyon sa iyong pantog. Sa pamamagitan ng pagpapahaba ng mga kalamnang ito, gumagawa tayo ng mas malaking espasyo sa pelvic area at nire-relax natin ang buong ibabang bahagi ng katawan. Para sa isang ito, maaari kang manatiling nakahiga, panatilihing nakabaluktot ang iyong kaliwang binti na nakalapat ang paa sa kama upang protektahan ang iyong likod. Ngayon, itaas ang iyong kanang binti patungo sa kisame. Hindi mo kailangang gawin itong perpektong tuwid. Ayos lang na may kaunting pagbaluktot sa tuhod. Hawakan ang likod ng iyong hita gamit ang iyong mga kamay. Ngayon, iunat lang ang iyong sakong patungo sa kisame.
Ipagpalagay na sinusubukan mong pindutin ang isang buton sa kisame gamit ang iyong sakong. Mararamdaman mo ang pag-unat pababa sa likod ng iyong binti. I-hold ito ng sandali at pagkatapos ay i-relax ang tuhod. Ulitin natin ang paggalaw na iyon sa parehong binti. Iunat ang sakong pataas, damhin ang pag-unat at i-relax. Ito ay parang pumipitik na paggalaw. Hindi natin pinipilit ang isang static na pag-unat. Pinadadaustos natin ang ugat at ang kalamnan. Iunat. Huminga palabas at i-relax. Magpalit tayo ng binti. Kanang paa ay nakalapat sa kama. Itaas ang kaliwang binti. Hawakan ng hita. Iunat ang kaliwang sakong na yon patungo sa kisame. Oh, ang sarap sa pakiramdam, hindi ba? Baka maramdaman mong masikip ito sa simula, parang kinakalawang na bisagra. Ngunit sa bawat pag-uulit, ipagpalagay mong nagdadagdag ka ng langis sa bisagrang iyon. Nagiging mas maayos, nagiging mas madali. Iunat at i-relax. Iunat at i-relax. Nararamdaman mo ba ang panginginig o pangingatal na iyon sa iyong binti? Okay lang iyon. Gumagana lang ang iyong mga kalamnan at naglalabas ng tensyon. Ngunit kung masakit, ibaba ng kaunti ang iyong binti. Gusto natin ang pakiramdam ng magandang tensyon, hindi matinding sakit. Ehersisyo numero 2, ang reclined butterfly. Papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating physical na routine. Ang ehersisyo numero 2 ay isa sa mga personal kong paborito. Tinatawag itong reclined butterfly. Ang ehersisyong ito ay sadyang idinisenyo upang buksan ang mga balakang at i-relax ang mga kalamnan ng pelvic floor. Maraming tao ang hindi nakakaalam na naipon nila ang stress sa kanilang pelvic floor. Patuloy nilang hinihigpitan ang mga kalamnang iyon nang hindi man lang nila alam. Ang tensyong ito ay maaaring maging kamukha ng pakiramdam na gustong umihi at maaaring gumising sa iyo sa gabi. Kailangan nating matutunan kung paano iyon bitawan. Humiga ng patihaya. Ibaluktot ang iyong mga tuhod at pagdikitin ang iyong mga paa upang magkadikit ang mga talampakan ng iyong mga paa. Ngayon, dahan-dahang hayaang bumagsak ang iyong mga tuhod nang nakabukas sa mga gilid na parang mga pahina ng isang aklat na bumubukas. Maaari kang maglagay ng mga unan sa ilalim ng iyong mga tuhod bilang suporta kung masyado itong matindi sa pakiramdam. Sa katunayan, inirekomenda kong gumamit ng mga unan. Ang layunin dito ay hindi isang malalim na pag-unat, kundi isang malalim na pagpapahinga. Kung nahihirapan kang i-hold ang iyong mga binti pataas, hindi ka nagre-relax. Kaya mangyaring maglagay ng unan sa ilalim ng bawat tuhod upang tuluyan kang makapag-relax. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong tiyan, ipikit ang iyong mga mata, humiga lang dyan. Hayaang gawin ng gravity ang trabaho nito. Damhin ang pagpapahaba ng iyong mga panloob na hita. Damhin ang pagbuka ng iyong mga balakang. Habang nakahiga ka rito, gusto ko mag-focus ka sa iyong paghinga. Huminga papasok at damhin ang pag-angat ng iyong mga kamay sa iyong tiyan. Huminga palabas at damhin ang pagbaba ng mga ito. Sa bawat paghinga palabas, ipagpalagay na ang tensyon ay umaalis sa iyong mga balakang. Ipagpalagay na dumadaloy ito palabas ng iyong katawan at natutunaw sa kutsyon. Sabihin sa iyong sarili, bumibitaw na ako. Ang posisyong ito ay napakalakas para sa iyong nervous system. Inililipat ka nito mula sa fight or flight mode patungo sa rest and digest mode. Ito ang estado kung saan nangyayari ang paggaling. Ito ang estado kung saan nangyayari ang mahimbing na pagtulog. Manatili rito para sa ilan pang paghinga. I-enjoy ang katahimikan. Nararapat sa iyo ang sandaling ito ng kapayapaan. Bago tayo pumunta sa ating huli at pinakamahalagang ehersisyo at sa mga bonus na life hacks, gusto kong marinig ang inyong panig. Alam ko meron tayong magandang komunidad dito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mangyaring i-pause ang video ng 1 segundo at isulat sa mga komento kung saan kayo nanonood. Kayo ba ay nasa Manila, Cebu, Davao o baka sa iba pang lugar sa Pilipinas? At mangyaring kung alinman sa mga ehersisyong ito ay naging mahirap para sa inyo o kung mayroon kayong partikular na katanungan tungkol sa inyong kalusugan, huwag
mahiya. Magtanong sa akin sa mga komento. Personal ko itong binabasa at sinusubukan kong sagutin ang abot ng aking makakaya. Magkakasama tayo rito at gusto kong tulungan kayong magtagumpay. Ehersisyo numero 1, diaphragmatic breathing na may leg elevation. At ngayon nakarating na tayo sa ehersisyo numero 1. Ito ang huling hakbang sa ating pisikal na routine at perpekto nitong inihahanda ang entablado para sa mga life hacks na ating tatalakayin. Ang ehersisyong ito ay tinatawag na diaphragmatic breathing with leg elevation. Natatandaan nyo ba na pinag-usapan natin ang likido sa mga binti? Ito ang pinakamabisang paraan para maalis ang likidong iyon. Mayroon kayong ilang option dito. Maaari lamang kayong magpatong ng 2 o 3 unan sa dulo ng kama at ipahinga ang inyong mga binti sa ibabaw ng mga ito. O kung kaya ninyo, maaari kayong lumapit sa dingding at ipahinga ang inyong mga binti na nakasandal sa dingding. Ang layunin ay maging mas mataas ang iyong mga paa kaysa sa iyong puso. Kapag nakataas na ang iyong mga binti, agad na magsisimulang gumana ang gravity para sa iyo. Hinihila nito ang lymph at dugo palabas sa iyong mga paa at bukong-bukong ibinabalik ito sa pinakasentro ng iyong katawan para maproseso. Ngunit magdaragdag tayo ng isang lihim na sangkap, ang paghinga. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at ang isa sa iyong tiyan. Gusto kong huminga ka ng mabagal sa pamamagitan ng iyong ilong sa bilang na 4. 1, 2, 3, 4. Damhin ang pag-angat ng iyong tiyan, itinutulak ang iyong kamay pataas. Dapat manatiling halos hindi gumagalaw ang iyong dibdib. Ngayon i-hold ang hiningang iyon sa bilang na 2 at dahan-dahang huminga palabas sa pamamagitan ng iyong bibig na parang humihihip sa isang straw sa bilang na 6. 1, 2, 3, 4, 6. Damhin ang pagbaba ng iyong tiyan. Gawin natin ulit. Huminga ng malalim patungo sa tiyan. Punuin ang lobo sa iyong tiyan. I-hold at dahan-dahang huminga palabas na itinutulak ang lahat ng hangin palabas. Ang ganitong uri ng paghinga ay nagpapasigla sa vagus nerve. Ito ang master switch para sa pagpapahinga. Kapag pinagsama sa pagtataas ng binti, isa itong malakas na senyales sa iyong katawan na oras na para magpahinga. Gawin ito ng 2 o 3 minuto gabi-gabi. Nakakatulong itong palabasin ang likido. Pinapakalma nito ang isipan at inihahanda ang pantog para sa huling pag-ihi bago matulog. Binabati kita sa pagtatapos ng mga ehersisyo. Maganda ang ginawa mo sa paghahanda ng iyong katawan sa pisikal na paraan. Ngunit tulad ng ipinangako ko, kailangan nating tugunan ang mga nakatagong dahilan, ang mga gawi na maaaring sumisira sa iyong pagtulog nang hindi mo man lang nalalaman. Narito ang 3 life hacks na makakatulong sa iyo na makatulog ng mas mabilis at manatiling tulog ng mas matagal. Life hack numero 1, ang 3,000 to 1 rule. Ito ang gininto ang tuntunin. Kung may isa ka lang na matatandaan mula ngayon, hayaang ito na iyon. Tinatawag itong 3,000 to 1 rule. Ito ay isang simpleng countdown tungo sa mas magandang pagtulog. Numero 3. 3 oras bago matulog, titigil na tayo sa pagkain. Bakit? Dahil ang panunaw ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Kung kakain ka ng mabigat na pagkain o late na merienda bago matulog, magiging abala ang iyong katawan sa pagtunaw ng pagkain iyon sa halip na magpahinga. Pinapataas nito ang temperatura ng iyong katawan at pinapanatiling aktibo ang iyong metabolism gayong dapat na itong bumagal. Alam kong nakakatukso ang midnight snack, ngunit subukang isara ang kusina 3 oras bago ang plano mong pagtulog. Numero 2. 2 oras bago matulog, titigil na tayo sa pag-inom ng mga likido. Napakahalaga nito para sa mga nagigising para gumamit ng banyo. Kailangan nating bigyan ng pahinga ang inyong mga bato. Itigil ang pag-inom ng tubig tsaa o juice 2 oras bago matulog.
Ngayon, naririnig ko kayong nagtatanong, Dr. Nathan Gutierrez, paano kung kailangan kong uminom ng gamot? Siyempre, isa itong pagbubukod. Ang isang maliit na lagok ng tubig para lunukin ang iyong mga gamot ay ayos na ayos, ngunit walang buong baso ng tubig. Alam kong mahirap ito sa simula. Kung parang imposible ang 2 oras, magsimula sa 1 oras. Pagkatapos sa susunod na linggo, subukan ng 1.5 oras. Unti-untiin hanggang sa maabot mo ang pamantayan na 2 oras. Magpapasalamat ang iyong pantog sa iyo. Numero, 1 oras bago matulog gagawin natin ang ating mga ehersisyo. Alalahanin ang mga ehersisyong natutunan lang natin. Sa pangkalahatan, gawin mo ang mga ito nang humigit kumulang 1 oras bago ka matulog. Bakit 1 oras? Dahil ang mga ehersisyong ito, lalo na ang pagtataas ng binti, ay may dobleng epekto. Una, nire-relax ng mga ito ang iyong pelvic floor at mga kalamnan ng binti, inaalis ang pisikal na tensyon. Pangalawa at pinakamahalaga, tinutulungan ng mga ito ang likidong pinag-usapan natin na umalis sa iyong mga binti, pabalik sa iyong sistema. Sa paggawa nito 1 oras bago matulog, binibigyan mo ng oras ang iyong katawan na iproseso ang likidong iyon para maging ihi. Nangangahulugan ito na maaari kang pumunta sa banyo sa huling pagkakataon bago mo patayin ang mga ilaw na tuluyang nilalabas ang laman ng iyong pantog. Kung hihintayin mo pang nasa kama ka na para maalis ang likidong iyon, mapupuno ang iyong pantog habang natutulog ka at gigising ka ng 2 dal ng madaling araw. Kung wala kang oras para sa lahat ng 5 ehersisyo mangyaring kahit papaano, ay gawin mo ang ehersisyo numero 5 ang ankle pumps at ang ehersisyo numero 4 ang knee hugs. Ang mga ito ang pinakamahalaga para sa drainage effect na ito. Life hack numero 2. Iset ang kapaligiran. Ngayon pag-usapan natin ang iyong kapaligiran sa panahon ng iyong mga ehersisyo at sa huling oras na iyon bago matulog, kailangan mong ihanda ang eksena, mag-play ng nakaka-relax na musika, medyo mabagal instrumental. Marahil ay ilang mga tunog ng kalikasan tulad ng ulan o mga alon sa karagatan. Inaalis nito ang atensyon ng iyong utak sa mga nag-aalalang kaisipan. At tingnan mo ang iyong mga ilaw. Ang maliliwanag na puting ilaw ay nagsasabi sa iyong utak na umaga pa. Hinaharangan ng mga ito ang produksyon ng melatonin, ang sleep hormone. Patayin ang pangunahing mga ilaw sa kisame. Magbukas ng maliit na lampara na may mainit na madilaw na bumbilya. Gawing medyo madilim at maaliwalas ang iyong kwarto. Gusto mong gayahin ang paglubog ng araw. Ang biswal na pahiwatig na ito ay nagsasabi sa iyong sinaunang biyolohiya na natatapos na ang araw. Life hack numero 3 ang sleep diary. At sa wakas, ang life hack numero 3. Ito ay para sa mga siyentipiko sa puso. Gusto kong magtago ka ng isang simpleng journal o diary. Alam nyo, madalas nating isipin na ang ating kalusugan ay random lamang, ngunit bihira itong mangyari. Gusto kong subaybayan mo ang iyong pagunlad upang maunawaan mo kung ano ang epektibo para sa iyo at kung ano ang hindi. Kung nakaranas ka ng isang napakasamang gabi kung saan naging mas masama ang pakiramdam mo kaysa sa karaniwan, isulat ito. Ngunit huwag lang isulat na masama ang tulog. Magpanggap bilang isang detective. Isulat kung ano ang ginawa mo ng araw na iyon. Kumain ka ba ng maanghang para sa hapunan? Nagkaroon ka ba ng pagtatalo sa isang miyembro ng pamilya? Nanonood ka ba ng nakakatakot na pelikula? Uminom ka ba ng kape pagkatapos ng tanghalian? Magsisimula kang makakita ng mga pattern. Maaaring mapagtanto mo, sa tuwing kumakain ako ng tomato sauce, masama ang tulog ko. Ngunit ang mas mahalaga gawin ito para sa mga magagandang araw. Kung nagising ka na may napakagandang pakiramdam, isulat ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang ginawa kong tama? Nilaktawan ko ba ang aking kape sa hapon? Naglakad-lakad ba ako sa sikat ng araw? Ginawa ko ba ng buo ang aking mga ehersisyo? Naglaan ba ako ng oras sa isang hobby na gusto ko na? Naglayo sa akin mula sa stress. Kapag naiintindihan mo ang iyong sariling mga trigger, nagiging master ka ng iyong sariling kalusugan. Tumitigil ka sa panghuhula at nagsisimula kang makaalam. Mga kaibigan, marami tayong tinalakay ngayon.
Natutunan natin kung paano i-pump ang likido palabas ng mga binti, kung paano i-release ang ibabang bahagi ng likod, at kung paano buuin ang ating gabi para sa tagumpay gamit ang 3,000 to 1 rule. Alam kong ang pagbabago ay maaring nakakatakot. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng perpekto ngayong gabi. Pumili lamang ng isang bagay. Marahil ngayong gabi ay subukan mo lang muna ang ankle pumps. Marahil bukas ay subukan mong ihinto ng medyo mas maaga ang pag-inom ng mga likido. Okay lang yon. Ang maliliit na hakbang ay humahantong sa malalaking destinasyon. Ang katotohanang naririto ka pa rin at nakikinig sa akin sa pagtatapos ng video na ito ay nagsasabi sa akin ng isang napakahalagang bagay tungkol sa iyo. Nagsasabi ito sa akin na talagang gusto mong pagbutihin ang iyong kalusugan. Nagsasabi ito sa akin na hindi ka pa sumusuko at nangangahulugan iyon na nasa tamang landas ka na. Mayroon kang kapangyarihang baguhin kung ano ang iyong nararamdaman. Magtiwala sa iyong katawan, maging pasensyoso sa iyong sarili at patuloy na sumulong. Maraming salamat sa paggugol ng oras na ito kasama ko. Hangad ko sa iyo ang isang mapayapa, tuloy-tuloy at nakakapanumbalik lakas na pagtulog.